Dahil sa hindi pa maayos ang DMW mobile app kung saan tayo kukuha ng OFW pass na ipapalit sa dating UEC, at sad to say guys ay hindi pa lahat nakakapag-login dito. At hindi rin lahat nakakapag-download na ng OFW pass dahil nawala na naman siya sa Play Store. At huwag kayong mag-alala guys dahil hindi lang kayo ang nakakaranas niyan. At kakacheck ko lang din ng app, still login error pa din ang lumalabas. Kaya yung dati pa rin nating UEC ang gagamitin natin pabalik sa ibang bansa. Dahil allowed pa ito gamitin hanggang August. At kahit pa abutin man ito ng September or October, hanggat hindi pa maayos ang OFW pass ay still, yan pa rin traditional UEC ang gagamitin natin pabalik sa ibang bansa. Pero kapag naging okay na ang OFW pass ay ititigil na ang pag-process ng UEC sa opisina ng POA. Pero dahil ngayong dati pa rin UEC ang gagamitin pabalik sa ibang bansa, dahil hindi pa maayos ang OFW pass, ay napakaraming OFW ang nagtatanong kung ano na daw ba ang latest requirement sa pagkuha ng UEC sa POA para sa mga galing sa visit visa, yung mga nag-change employer, yung mga nag-change job site, at yung mga nag-change position at salary. Pati yung mga nag-change company name na kahit pareho pa ang owner. At may mga nagtatanong din kung kailangan pa daw ba i-renew yung Paramount Insurance na nakuha nila noon as requirement sa pagkuha ng UEC dati. Yan ang mga sasagutin natin sa video na ito. So, ito ang mga requirements sa pagkuha ng UEC sa POA. So far guys, ay dati lang din naman. Number 1, ang inyong printed appointment. Kapag wala kayo guys makuha na available appointment slot, ay pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo. At sabihin nyo na hirap kayo kumuha ng appointment online, at bibigyan nila kayo ng printed appointment at pababalikin nila kayo sa araw na ibibigay nila sa inyo. Kung ayaw nyo naman na magpabalik-balik, ay allowed naman kayo mag-walk-in 3 days before ng flight nyo pabalik sa ibang bansa. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements at makakakuha kayo ng inyong UEC. Number 2, ang inyong original at photocopy ng inyong passport. Number 3, ang original at photocopy ng inyong working visa. Kung nasa United Arab Emirates naman kayo guys, ang Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa natin dito. Number 4, original at photocopy ng inyong Polo verified contract. Lahat ng pages guys. At take note para sa mga nagtatanong na walang Polo contract verification sa Pilipinas. Lagi yan magagaling sa Polo office kung saang bansa kayo nagtatrabaho. Number 5, any proof of employment kagaya ng certificate of employment, company ID, payslip, or labor card. Number 6, ang sworn statement. Ang sworn statement naman guys, para sa mga visit visa na naging employment visa sa ibang bansa, ay pwede nyo nang ma-download sa link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Dahil hindi ko na ito ma-send sa inyo sa email isa-isa, kaya nagtanong-tanong ako kung paano ito mailalagay sa link para ma-download nyo anytime. At sa sworn statement naman para sa mga nag-change employer, ay sa POA office nyo ito mismo makukuha dahil magkaiba ang sworn statement para sa mga galing sa visit visa at yung mga nag-change employer. Number 7 at yung last. At ito yung napakaraming nagtatanong dahil nakalagay pa rin sa list of requirements sa pagkuha ng UEC sa POA, ang insurance. Nakalagay pa din dyan guys sa list na requirements sa pagkuha ng UEC yung insurance, pero hindi na kayo required kumuha niyan. Dahil matagal na yan sinuspended dahil nga sa dami ng OFW na nagrereklamo tungkol dito. At yung mga nagtatanong naman kung kailan pa daw ba i-renew yung Paramount Insurance na nakuha nila noon sa pagkuha ng UEC, ay hindi nyo na guys kailangan i-renew yan dahil nga matagal na suspended ang insurance kapag kukuha kayo ng UEC sa mismong opisina ng POA. Mas sinasuggest ko pa na lagi kayo mag-renew ng inyong OWA membership kaysa sa Paramount Insurance. Pero don't get me wrong guys, dahil hindi ako against sa insurance. Dahil ako nga ay merong Sun Life Insurance. Yung Paramount Insurance kasi guys na ginamit as requirement sa pagkuha ng UEC noon ay renewable insurance. Meaning yearly ito na i-expire at kailangan nyo i-renew. Hindi kagaya ng Sun Life Insurance na meron ako ay lifetime kayong covered nito. Yan guys ang mga requirements sa pagkuha ng UEC sa POA. At hanggat hindi pa maayos ang OFW pass, ay yan pa rin ang kukunin natin.
Pero kapag fully implemented na ang OFW Pass at kunwari lumipat kayo ng kumpanya at nagkaroon na kayo ng OFW Pass na nakuha nyo sa DMW mobile app, ay huwag kayo mag-alala guys dahil kailangan nyo lang magpa-verify ng panibagong kontrata sa Polo para mabago ang employment status nyo or employment information nyo sa database ng Polo. Dahil mapupunta na sa Polo ang main record ng mga OFW na hindi kagaya noon na kailangan nyo pa pumunta muna sa POA para ma-update ang mga record nyo or ang employment status nyo para makakuha kayo ng updated OEC. Pero kapag pinatupad na ang OFW Pass guys, kapag naging okay na ito, kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata, ay automatic nang ma-update ang employment status nyo sa DMW mobile app after ng 24 hours. Sa mga OFW naman na dati nang may OEC at babalik under the same employer na walang any employment changes, ay pwede na kayo mag-acquire ng OEC exemption sa website ng POPSBAM. Hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA. At yung email address at password nyo sa inyong POPSBAM account ay yan yung ilalagin nyo sa inyong DMW mobile app kapag naging okay na ang OFW Pass. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.